Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga tinatalakay ngayon ang tungkol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BICE. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, kasama sa mga narito sa pagdinig ngayon ng House Committee on Justice, sina dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, DIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, mga kinatawa ng Securities and Exchange Commission at ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang sila sa mga ipinatawag ng komite para mabusisi ang umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga pinupunto ng mga komponan sa impeachment proceedings. Sa kanyang opening statement, minalika ni House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luisto ang nangyari sa nakaraang pagdinig sa confidential funds, kabilang ang hindi pagdalo ng BICE. Sa hearing ngayon, muling tinawag ang BICE at bakante ulit ang upuan niya. Present naman ulit ang mga complainant. Sa nakaraang hearing, sabi ni Luistro, marami ang nalaman ng komite mula sa testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng BICE at iba pang ebidensyang iniharap. Pero sabi ni Luistro, sa isandaang ebidensya, ang sinagot ng BICE sa social media at sa press release copy, pero hindi sa komite ay ang issue ng grado niya sa law school. Una ni Luistro, nag-ghost na nga sila, tila nag-gaslight pa. Idiniin niyang hindi kinukonsidera ng komite ang anumang ebidensya o pahayag na hindi panunumpaan sa komite dahil kung may kailangang sagutin, ito ay dapat under oath sa harap ng House Committee on Justice. Sa ngayon nga ay sinusuri ng komite ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente mula 2007. At lumalabas dito na simula noong 2019 ay hindi na nagdeklara ang Vice na mayroon siyang cash on hand at in bank. Pero sa mga nakaraang taon na nagserbisyo sa pamahalaan ay may mga idinedeklara siyang cash na hindi mababa sa 2 million pesos. So nagpapatuloy yan kayo. Rafi, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.